Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga pinagkukunang yaman ng bansa, likas na yamang tubig. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang lupa at tubig na matatagpuan sa bansa. A. Naibibigay ang mga iba't ibang yamang lupa at tubig ng bansa. B. Naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yamang lupa at tubig ng bansa. C. Naiuugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yamang lupa at tubig ng bansa. Nailalahad ang mga pang-ekonomiyang aspekto ng pinagkukunang yaman ng bansa. B. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang kahalagahan ng yamang lupa at tubig sa pambansang ekonomiya. C. Nakapagsasalaysay ng mga magandang epekto ng paggamit ng mga yamang lupa at tubig sa ekonomiya ng bansa. D. Naibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran, at kultura. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. A. Nasusuri ang mga iba't ibang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. B. Naiisa-isa ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga likas na yaman ng bansa. C. Nakapagbibigay ng mga paraan sa pagtugon sa mga hamon pangkabuhayan ng bansa. At D. Naipaghahambing ang mga epekto ng hamon at pagtugon ng gawaing pangkabuhayan ng bansa sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Munting balik-aral, halina't umawit. Ipapaawit sa mga mag-aaral ang awiting Anyong Lupa at Anyong Tubig Song sa himig ng kantang Leron Leron Sinta. Tugma Akin. Hatiin ng klase sa dalawang pangkat. Ang mga mag-aaral na napabilang sa unang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng mga halimbawa ng anyong tubig mula sa dati nilang kaalaman. Samantala, ang mga mag-aaral sa ikalawang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng katangian ng anyong tubig mula sa dati nilang kaalaman. Pagkatapos magawa ang tuntunin ng aktibidad, humanap ng kapareha na kung saan magkatugma ang bitbit na pangalan ng anyong tubig sa katangian nito. Masdan larawan. Magbigay ng mga produkto na maaaring makuha sa mga anyong tubig na nasa larawan. Narito ang maaaring sagot. Una, isda. Isang pangunahing produkto mula sa mga dagat at ilog, ginagamit bilang pagkain.
Ikalawa, hipon. Isa pang uri ng seafood na matatagpuan sa dagat at ginagamit sa iba't ibang putaheng Pilipino. Ikatlo ay tuna, isang kilalang uri ng isda na karaniwang nahuhuli sa dagat at tanyag sa mga putaheng tulad ng sashimi at grilled tuna. Buo salita. Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga produktong galing sa tubig. Ano kayang salita ito? Tama, ito ay yamang tubig. Likas na yaman o kayamanan ng isang lugar o bansa na nagmula sa mga katubigan. Dumako na tayo sa ating unang paksa, pinagkukunang yaman, yamang tubig. Ikot repolyo, magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang tubig. Ipasa ang papel na repolyo sa mga mag-aaral habang may musikang pinapatugtog. Paghinto ng tugtog, babalatan ng may hawak sa papel na repolyo at magbibigay ng isang halimbawa na naaayon sa hinihinging halimbawa na nakasaad sa balat. Dumako na tayo sa ibig sabihin ng yamang tubig. Ang yamang tubig ay tumutukoy sa lahat ng mga likas na yaman na matatagpuan sa mga anyong tubig tulad ng mga dagat, ilog, lawa at iba pang anyong tubig. Narito ang mga halimbawa ng mga yaman na makukuha sa katubigan. Isda. Mga uri ng isda na pinagkukunan ng pagkain tulad ng tilapia, bangus at tuna. Mga anyong tubig. Kabilang dito ang mga hipon, pusit at mga shellfish tulad ng almeha at tahong. Tubig. Ang pangunahing pinagkukunan ng inuming tubig at ginagamit para sa irigasyon sa agrikultura. Halamang dagat. Mga uri ng algae at seaweed na ginagamit bilang pagkain at iba pang produkto. Langis at gas. Ang mga karagatan ay pinagkukunan ng langis at natural gas na mahalaga sa industriya. Buhangin at graba. Mahalaga ang mga ito sa konstruksyon at maaaring makuha mula sa mga ilog at baybayin. Mga mineral. Kabilang ang mga mineral tulad ng asin at iba pang elemento na maaaring makuha mula sa anyong tubig. Recreational na yaman. Kasama dito ang mga aktibidad tulad ng pangingisda, snorkeling at scuba diving na nagiging pinagkukunan ng kita at entertainment. Sustansya. Ang mga anyong tubig ay mayaman sa mga nutrients na mahalaga para sa mga halaman at hayop at nagsisilbing ecosystem na nagtataguyod ng buhay.
aquaculture products. Kabilang dito ang mga produkto mula sa mga palaisdaan tulad ng tilapia, bangus at mga halamang dagat na pinalalaki sa mga kontroladong kondisyon. Pamprosesong katanungan. Una, saan nanggaling ang ating mga yamang tubig? Ikalawa, ano ang mga iba't ibang uri ng yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa? Ikatlo, ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang tubig? Ikaapat, bakit mahalaga ang mga yamang tubig? Pamprosesong katanungan. Sagutin natin. Una, saan nanggagaling ang ating mga yamang tubig? Ang sagot, ang ating mga yamang tubig ay nanggagaling mula sa mga ilog, lawa, dagat at iba pang anyong tubig sa bansa. Ikalawa, ano ang mga iba't ibang uri ng yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa? Ang sagot, ang mga iba't ibang uri ng yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa ay ilog, lawa, dagat, batis at estero. Ikatlo, ano-ano ang mga kagamitan at produkto na makukuha sa mga yamang tubig? Ang sagot, ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang tubig ay isda, hipon, pusit, almeha at tubig. Ikaapat, bakit mahalaga ang mga yamang tubig? Ang sagot, ang yamang tubig ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain gaya ng isda at seafood, inuming tubig at mga hilaw na materyales para sa iba't ibang industriya. Nakakatulong din ito sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pangingisda at aquaculture. Nagbibigay ng hanap buhay sa mga mangingisda at nagsisilbing tahanan para sa iba't ibang uri ng buhay na nag-aambag sa balanseng ekosistema. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain 2. Tanong-tugon. Humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa sumusunod na tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng likas na yaman? Ikalawa, ano-ano ang mga yamang tubig na matatagpuan sa inyong paligid o komunidad? Ikatlo, ano sa tingin nyo ang epekto sa ating kabuhayan, kapaligiran at kultura kung sagana tayo sa yamang tubig? At ikaapat, ano ang ating dapat gawin para hindi maubos ang ating yamang tubig? Isulat ang tugon mo at tugon niya. Gawain bilang 3, buo kahulugan. Mula sa naibigay na mga kasagutan, dugtungan ang mga hindi tinapos na pahayag. Una, ang mga yaman ng bansa ay may malalim na ugnayan sa pangkabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga mamamayan dahil nagbibigay ang mga ito ng kabuhayan, pagkain at materyales para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangangalaga sa kalikasan ay nagpapanatili ng balanseng ekosistema na mahalaga para sa kalusugan ng komunidad. Sa kultura, maraming tradisyon at kaugalian ang nakaugat sa likas na yaman,
tulad ng mga ritual sa pagtatanim at ani, pati na rin ang paggamit ng mga yamang lupa sa sining at pananampalataya. Ikalawa, kapag sagana sa likas na yaman ng bansa, ito ay magiging maunlad sapagkat maraming mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga mamamayan tulad ng agrikultura, pangingisda, pagmimina at industriya. Ang mga yamang ito ay nagbibigay ng hilaw na materyales para sa produksyon ng mga produkto at serbisyo na maaaring ipagbili sa loob at labas ng bansa. Bukod dito, nagiging mas matatag ang ekonomiya dahil sa tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mga likas na materyales na nagpapataas ng kita at nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa. Mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Gawain bilang 4, trabaho, buhay at kabuhayan. Ang yamang lupa at tubig ay dalawang mahahalagang bahagi ng kalikasan na nagbibigay buhay sa maraming hanapbuhay sa komunidad. Sabihin kung ano ang tawag sa mga gawaing pangkabuhayan na inilalarawan sa bawat pahayag. Una, nagtatanim ng mga halamang nakakain gaya ng palay, mais, niyog, tubo, gulay at prutas. Ang sagot ay pagsasaka o agrikultura. Ikalawa, nahuhukay o naghuhukay ng ginto at bakal. Ang sagot ay pagmimina. Ikatlo, pumuputol ng mga puno, lalo na ang mga puno ng kahoy upang gawing kahoy o kahoy na pangkonstruksyon. Ang sagot ay pagtotroso. Ika-4, kumukuha ng isda o iba pang mga yamang dagat. Ang sagot ay pangingisda. Ika-5, nagmimina o kumukuha ng mga mineral, metal o iba pang yamang mula sa kalaliman ng lupa. Ang sagot ay pagmimina. Tingnan nating mabuti ang mga larawan. Maraming iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga gawaing pangkabuhayan sa isang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga likas na yaman. Masdan mo ang larawan na ito. Ano ang napapansin mo? Maaari mo bang ibahagi ang iyong sagot sa klase? Upang masolusyonan o malutas ang iba't ibang hamon sa ating mga likas na yamang lupa at tubig, ang pamahalaan ay bumuo ng mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran. Basahin natin ang mga sumusunod. Una, ang RA 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000. Ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ipinatutupad nito ang wastong pagkakabukod-bukod ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay ng recyclable waste at compostable waste. Ikalawa ay ang RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong bawasan ang polusyon sa hangin
sa pamamagitan ng regulasyon ng mga emisyon ng sasakyan, pagsasailalim sa pagsusuri ng mga emisyon ng sasakyan upang limitahan ang nakalalasong pollutants, kontrolin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at sasakyan, at pagtutol sa pagsusunog ng basura. Ikatlo, basura ko, bitbit ko, tapat ko, linis ko. Clean and green at Clay Go or Clean as You Go. Ang bawat pamayanan ay may mga panuntunan para sa pangangalaga ng kalikasan na naglalayong suportahan ang pamahalaan sa pagpapalinis ng kapaligiran at pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Kasama sa mga programa ang Basura Ko, Bitbit Ko, Tapat Ko, Linis Ko, Clean and Green at Clay Go o Clean as You Go na naglalayong linisin ang sariling kalat bago umalis sa isang lugar. Siksik sa liksik. Magsaliksik ng iba pang mga batas, pangkapaligiran o programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng ating pamahalaan o pamayanan upang malinang at maprotektahan ang ating mga likas na yamang lupa at tubig. Ikalawa, alamin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 3, punan detalye. Buuin ang konseptong mapa ng mga salita o detalye ayon sa mga kaalaman na nalikom sa talakayan tungkol sa kahalagahan ng pinagkukunang yamang tubig sa pambansang ekonomiya at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan, kapaligiran at kultura. Una, itala ang mga kahalagahan ng yamang lupa sa ekonomiya ng bansa. Una, agrikultura, pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Ikalawa, pagmimina, nagbibigay ng mga hilaw na materyales para sa industriya. Ikatlo, konstruksyon, pinagmumula ng materyales para sa infrastruktura. Ika-4, turismo, nagdadala ng kita mula sa mga natural na tanawin. Ika-5, enerhiya, pinagmumula ng biomass at geothermal energy. At ika-6, trabaho, nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho. Ikalawa, itala ang mga kahalagahan ng yamang tubig sa ekonomiya ng bansa. Una ay pangingisda, nagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa mga mangingisda. Ikalawa, aquaculture, pinagmumula ng kita at trabaho mula sa pag-aalaga ng isda. Ikatlo, turismo, atraksyon para sa mga turista, nagpapadala ng kita sa lokal na negosyo. Ika-4, inuming tubig, mahalaga para sa kalusugan ng mga mamamayan. Kalima, transportasyon, nagpapabilis ng paggalaw ng mga produkto at tao. At ika-6, enerhiya, pinagmumulan ng renewable energy mula sa hydropower. Gawain bilang 3, buo kahulugan. Mula sa naibigay na mga kasagutan, dugtungan ang mga hindi tinapos na pahayag. Una, bilang isang responsableng bata, pinapangako kong pangalagaan ang mga yamang tubig sapagkat ito ay mahalaga sa ating kalikasan at kabuhayan, nagbibigay ng malinis na inuming tubig at pagkain at nagsisilbing tahanan ng mga hayop sa tubig.
Susuportahan ko ang mga hakbang na nagtataguyod ng tamang paggamit at konserbasyon ng mga anyong tubig upang mapanatili ang kanilang yaman para sa susunod na henerasyon. Ikalawa, kung pangangalagaan natin ang ating mga yamang tubig, ito ay makakapagdulot ng mas malinis na kapaligiran, masaganang pinagkukunan ng pagkain, at mas mataas na kalidad ng buhay para sa mga tao. Bukod dito, mapapanatili nito ang balansing ekosistema at magbibigay ng mga oportunidad para sa turismo at iba pang kabuhayan sa mga komunidad. Para naman sa ating ikatlong paksa, epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yamang tubig sa tao, sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Ano-ano kaya ang mga pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya? Muli, itala ang mga kahalagahan ng yamang tubig sa ekonomiya ng bansa. Una, pangingisda. Nagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa mga mangingisda. Ikalawa, aquaculture. Pinagmumula ng kita at trabaho mula sa pag-aalaga ng isda. Ikatlo, turismo. Atraksyon para sa mga turista, nagdadala ng kita sa lokal na negosyo. Ikaapat, inuming tubig, mahalaga para sa kalusugan ng mga mamamayan. Ikalima, transportasyon, nagpapabilis ng paggalaw ng mga produkto at tao. At panghuli, enerhiya, pinagmumulan ng renewable energy mula sa hydropower. Tumako na tayo sa pakinabang sa industriya. Una, ang mga likas na yamang tubig ay mahalagang sangkap sa industrialisasyon. Nagbibigay ito ng tubig para sa mga proseso sa produksyon tulad ng pagproseso ng pagkain at iba pang produkto na nagdadala ng mas maraming trabaho at kita sa maraming tao. Ikalawa, pakinabang sa agrarian o palaisdaan ekonomiya. Ang agrikultura sa palaisdaan ay isang pangunahing sektor sa maraming ekonomiya. Nagbibigay ito ng kita at kita sa mga pangingisda, habang ang mga produkto mula sa palaisdaan ay nagsusustento sa malalaking bahagi ng populasyon. Ikatlo, pakinabang sa turismo. Ang magagandang tanawin, katubigan at kalikasan ay naghahatid ng kita sa pamamagitan ng turismo. Ang mga turistang bumibisita ay naglalaan ng pera para sa mga komunidad, lumilikha ng trabaho at nagpapaunlad ng ekonomikong aktibidad sa populasyon. Ikaapat ay pakinabang sa enerhiya. Likas na yaman tulad ng enerhiya mula sa tubig ay maaaring maging alternatibong pinagkukunan ng hydroelectric energy. Ang paggamit ng tubig para sa hydropower ay nakakatulong sa pagbibigay ng malinis na enerhiya at pagbabawas ng dependency sa fossil fuels. Pinatnubayang pagsasanay gawain bilang 5. Mula sa napag-aralang paksa, ipagawa ang mga sumusunod na gawain. Bigyang detalye. Punan ang chart ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno.
paglalapat at pag-uugnay. Magbigay ng opinyon hinggil sa pahayag na ito. Ano ang mas mahalaga sa pag-angat ng ekonomiya? Magandang kalakalan o masaganang likas na yaman? Maaaring sagot, parehong mahalaga ang magandang kalakalan at masaganang likas na yaman para sa pag-angat ng ekonomiya. Ngunit mas mahalaga ang magandang kalakalan. Kahit mayaman ang isang bansa sa likas na yaman, kung walang maayos na sistema ng kalakalan, hindi magiging ganap ang potensyal nito. Ang magandang kalakalan ay nagbibigay ng tamang pamamahagi ng mga produkto, pinapaunlad ang teknolohiya at nagbubukas ng oportunidad para sa paglago ng ekonomiya. Sa madaling salita, ang likas na yaman ay mahalaga, ngunit mas epektibo ito kung may maayos na kalakalan upang magamit ng tama at mapakinabangan ng buong bansa. Gawain bilang 6, bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang tubig at punan ng mga kaisipan ang kahon. Una, kahulugan. Nagmumula sa kalikasan na nagdudulot ng benepisyo sa ekonomiya, kultura, kalusugan at pangangalaga ng kalikasan. Ang kahalagahan, pangunahing pinagmula ng mga pagkain. Ikalawa, nagbibigay trabaho at kita sa mga komunidad, lalo na sa mga rural na lugar na umaasa sa agrikultura at pangingisda. Katangian, maaaring matatagpuan sa kalupaan at katubigan. Ang hamon, mga gawain gaya ng pagtatapon ng basura sa paligid at mga katubigan, pagpuputol ng mga kahoy, pagkakaingin, pangangaso, paggamit ng laso at dinamita sa pangingisda, at pagpapabaya sa mga anyong lupa at tubig na siyang pinanggagalingan ng mga yamang lupa at tubig. Ikalawa, may mga ahensya ang mga pamahalaan na namamahala. Pagninilay sa pagkatuto, gawain bilang 10. Una, ano ang naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ikalawa, ano ang naramdaman mo nang nalaman mo ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang tubig? Ikatlo, ano ang gagawin mo upang pangalagaan ang mga yamang tubig? Pagtataya at pagninilay, gawain bilang 7. Tara't maglikha. Sagutin ang mga tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Ano ang ating dapat gawin upang umunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga likas yamang tubig? Una, lumikha o gumamit ng himig ng isang kabataan. Ikalawa, maghanda ng isang ulat. Ikatlo, magpakita ng isang dula-dulaan. At ikalima, gumawa ng isang comic strip. Narito naman ang rubric kung paano ka bibigyan ng guro ng grado. Una ay pamantayan, kabuluhan, kalinawan ng paglalahad at paglalahad. 4 na puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.